Magandang umaga, mga kababayan. Paano bang isang matalinong paraan ang paggamit ng talento? Aalamin natin ang sagot mamaya. Pero sa umagang ito, samahan nyo kaming tunghayan ang kwento ng isang ginang na naabot ng MCGI Mobile Dental and Optical Clinic. Paano ba siya natulungan ng serbisyong ito? At magtutungo rin tayo ng ibang bansa para tunghayan ang medical mission na isinagawa sa Honduras, El Salvador at Guatemala. Aming ibabahagi sa inyo ang mga kwentong ito na kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Ito ang MCGI Cares. Isang ginang ang ating nakilala sa Agusan del Norte. May iba't ibang karamdaman siyang iniinda. Pero hindi lang ang mga sakit sa katawan ang kanyang binabata dahil kasama sa pinoproblema niya ang gamutan para rito. Isa siya sa ating naabot sa pamamagitan ng Mobile Dental and Optical Clinic. Panoorin natin ang kanyang kwento. Sabi ng marami, sa panahon ngayon ay mahirap nang makahanap ng libre. Halos lahat ay may katumbas na halaga. Kaya kung may sakit, mas pinipili na lang na gumastos ng malaki upang ang karamdaman ay agad na maibsan. Ngunit sa kalagayan ng marami, dahil sa kahirapan, ay tanging sa libre lamang umaasa. Isa na rito si Nanay Noemi Quijano mula sa bayan ng Carmen sa Agusan del Norte. Lisod yun. Lisod malibang, lisod mangihi. Adisir ko mo dool sa CR. Sakit man kungkung, sakit ana. Magsaka ko sa hagdan. Arthritis lagi daw. Tumar ko para arthritis. Wa magyapon mo. Mawa, motong balik na po ko. Dok, waman mauli akong tuhudok. Sakit mangyapon, hubag mangyapon. Oh, sa albularyo, maingon nga arthritis. Niya maingon po, pas mo sa kusog, kaya magbingka, malagi ko. Gusto lagi po nga maayo, maingon po la palina. Palina po. Naana po ilaing doktor nga giduulan. Maingon po nga, na arthritis na, maginom lang ka o kuan, kanang diclofenac. Niya, grabe yung banyos. Na ay maingon nga, paghimo og banyos ka ng abukado ko no, butangan o kuan. Himo po ko. Nahimo po ka ng kuan, butangan o ka ng gas. Nahilos na lang. Niabot siya na sa ako, niya na ko nga. Uy, Ginoo. Huwag pa magyud ni, ayuha akong sakit. Ayuha yung tao ni Ginoo kay. O sakripisyo ko sa akong mga apo, akong mga anak. Makatanaw ko. Dahil sa kagustuhang gumaling, sinuyod at dinayo niya ang lahat ng libreng check-up para ipakonsulta ang karamdaman. Mahibaw ko nga na medical isyon nga libre, maagto ko. Nya, wa magyapon makuha. Kaduha, ikatulong dito sa Benavista. Nya, o sa inyo sa doktor sa imong sakit? Taas kayo kag sugar na, taas po imong BP. First time pa rin mo nalaman yun? Oh, first time pa dyan to. Pag inom na ko sa tambal, anang pagkabuntag, kahila ko kay, ibangon ko ako ra. Wala, dili naman ko pagbakod. Nakabakod lagi ko. Nga unta, bangunon man ko. Kato kay nakalakaw man siya ko. Uy, Ginoo, salamat Ginoo, nihila. Nalipay ko ba nga, nawa akong ibati. Sa pagkakataong ito, magkahalong saya at lungkot ang aming naramdaman. Saya dahil sa wakas. Ngayon ay maayos nang nakakalakad si nanay. At lungkot dahil inabot pa ng 3 taon ang kanyang pagtitiis bago tuluyang naliwanagan na siya ay may diabetes na pala. Purag ako'y kabutangan sa kungkuhan mo ng murnong, kahila ko ba? Kay kanang na ang murag taas mo kung agwantan ako. 3 years? Agwantan ako. Sus kaloy sa kinumayo na kita ang kalakaw na kong tarong. Pero hindi pa rito natatapos dahil ang panibagong pagsubok ay kung paano niya tutustusan ang pangangailangan ng sakit na diabetes. Sabi man ako, maubos na, hindi na ako mag-inom. Tambay. Pigmente na. Nang itanong ito ni nanay, dito namin napagtanto
na wala pa siyang sapat na kaalaman hinggil sa sakit na mayroon siya. Pero mag-relax lagi ko niya. Mulihok ba kita kay mukaon man ta. Anak kani ko nga mulihok jud ko kay wala po ko'y kwarta. Ultimong protas di kita kapalit. At dana ko sa mga bata og pagkaon. Oh, pero di mo po ta magsalig lagi perminti kay naman po sila yung mga pamilya. Masakit mang isipin, pero sa realidad, marami ang kagaya ni Nanay Noemi. Ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2021, 48.1% ng mga naitalang pagkamatay sa bansa ay medically unattended. Ibig sabihin, hindi sila nakapagpatingin sa doktor bago pumanaw. At sa kalagayan ni Nanay, kulang man sa pera, hindi ito hadlang sa kanya para siya ay lumaban. Lalo na't ngayong nakakita na siya ng kaunting liwanag. Pasado alas 9 ng umaga ay naabutan namin si Nanay Noemi na abala sa paghahanda. Mula kagabi hanggang ngayong umaga, sinadya daw niya na hindi kumain. Magdakog luto, brad. Oy, kay wala lagi ko kaon. Ang kanyang misyon ngayong araw ay pumunta sa Barangay Health Center. Ito lang daw kasi ang pinakamabilis na paraan para ipatingin ang kanyang blood sugar. Apil panihapon. Pero may problema pa si Nanay Noemi dahil ang natitira na lang na laman ng kanyang bulsa ay 10 piso na lamang. Na kung dis lang, sa may inuhatan gid yung wala kay Baktas. ha? Baktas. Sauna, di ko pasalig sa unang baktas, pero pagkakaroon, kalakaw naman ko. Ha? Diyaran niya, uy. Kay, napoy luto, napoy biskwit. Diyaran na. Ha? Napoy luto, napoy biskwit. Sige na. Mabuti na lang ay pilit siyang binigyan ng kanyang kapatid ng 100 piso panggastos sa lakad. Niya. Kay kurong. Isa may. Sa sentral. Mangonsulta lagi ko sa akong gibate. Baka kwarta raman ko magkapamaligya. Kung di ko kapamaligya, awa magipog ko tayo kwarta. Mupugos na gali ko pamaligya kay para makapalit ni bugas. October 17? Oo, 17. O pagkaroon, wala? Aski kong sugar lab. O 320 blood akong tanaw lab. Ya akong ipakuan ba o ipamonitor na ko ba o baba na ba niya karon pa man kan city. Oo, pero wala nang pagkaroon sa iyo, pagkaon ka bukuan. Ipa-private daw po, ano pupunta? 17 pa daw. Ano pa lang ngayon? Ang pataron. Kurag October 10. 10 taron? Oh, Merkulis, 10. Nga, 17 pa. Sunod pa Merkulis. Wala choy, maghuwat mo siya kong libre. Ramdam namin ang pagkadismaya sa mukha ni Nanay. Pero ayon sa kanya, di na daw bago ang ganitong senaryo dahil maraming beses na itong nangyari sa kanya. Araman tong atong gisakyan. Sa pagkakataong ito, ay plano na sana namin siyang yayain sa isang libreng medical mission. Pero ang hindi namin alam, sa laban na ito, si Nanay ay preparado. Sa tuwing mangyayari ang ganito, alam niya na kung saan tatakbo. Nay, paano niyo po nalaman na may medical mission ngayon? Ako mang anak ma, follow up imohang kuan ma, imohang medical nimo, imohang gibate pa follow up na kay naay medical mission. Ingon mangguto sa gym, nya wa man sa gym. Oh, diri sa Carmen. Na, salamat. Mana ma? Saan sa limo? Dili, magpakuha ko sa mata o sa akong sugar. Hindi lang pala si Nanay Noemi, kundi marami din sa mga kababayan natin ang matyagang nakapila. Maya-maya pa ay tinawag na si Nanay. Ano sa mga bilan optical? Optical o kuan, Tan. nanang sa sugar. Sugar, optical sugar. Una nang tiningnan ang kanyang blood sugar.
156. Ay, us-us. Ay, salamat sa Ginoo. Us-us na. Wala pa, wala ka. Akong beef, ang akong sugar atong 25 is 320. Ay, salamat jud kayo sa Ginoo nga naubos akong beef, akong kuan. Akong sugar. 120/80. Nya atong 25 kay 170/80. 156 ang blood sugar ni Nanay Noemi. Masaya siya, pero lingid sa kaalaman ni Nanay, mataas pa rin ito sa taong hindi kumain ng 12 oras. Salamat. Nababasa mo po yung letters doon? Hanggang doon sa red line, basa mo. Ana, Doon sa number 8, dili malabo. Hanggang saan lang nababasa mo? Nagpatuloy ang medical mission. Dahil malabo ang mata, binigyan na rin siya ng libreng salamin. Binigyan na rin ng vitamin A para sa kanyang mga mata. Sa araw na ito, ay tila nanalo si Nanay sa isang laban. Salamat sa Ginoo. Parang isang sundalo na nagwagi sa isang mahirap na misyon. Sa napakaiksing panahon ay nasaksihan namin. Sa ganito pala niya nairaraos ang pangangailangan para sa kanyang sakit. Hindi ito madali, lalo't hindi sa lahat ng pintong kanyang kakatukan ay mayroong nakahandang siya ay pagbuksan. Dumduman ako ang naagi ba, murag makahilak ko. Kay makaanak ko ba nga, sus katasog aguhan tas akong gibati niya, naharaman di ay nga. Murag makahilak jud ko. Kay sus kadugay nga panahon. Dugay kay nga panahon akong yagbanta. Sa ngayon, masaya siyang uuwi dahil nakakuha ng libreng atensyon medikal. Pero ang malaking katanungan, hanggang kailan ni Nanay kakayaning hintayin ang lahat ng libreng darating? Upang mas lalo pa na maintindihan ni Nanay ang kanyang sakit, ay dinala na namin siya sa isang espesyalista. Pero bago yon, ay sumailalim muna siya sa ilang mga laboratory test. So, no sweets ha, dessert, chocolate cake, ice cream, warang bawal sa iyo takani. Ayon sa doktor na nakausap ni Nanay, kumpirmadong siya ay may type 2 diabetes. So, na siya ang ating mga autentikasyon, ating tadyutan. Ang taas ang sugar, taas ang blood pressure, taas ang cholesterol. Ipinaliwanag din kay Nanay ang mga dapat niyang gawin sa kanyang diet at lifestyle upang mapababa ang asukal sa dugo at mapigilan ang paglala ng karamdaman. Sa diabetes food, after breakfast, na-protect mo kidney in the heart. Salamat, Dok. Sige lang kay magpalit ra ko anang kanang i-monitor bitaw sa mura pag mahadlok man kuno taw kita ra no. Ay, palit. Mga wapo ko kay ba mga pilay presyo ana. Ang hindi alam ni Nanay, ngayong araw, may munting sorpresa kami para sa kanya. Sa tulong ng ilang mga volunteer, ipagkakaloob namin sa kanya ang ilan sa kanyang pangunahing pangangailangan sa pagtitinda ng bibingka at para sa regular na pagmamonitor ng kanyang BP at blood sugar. Binili na rin natin ang mga gamot na nakalista sa kanyang reseta. Hala. Uy, salamat jud kaayo. Salamat. Salamat tanan. Salamat jud kaayo. Basta sundin nyo lang po yung sabi ng doktor. Huwag mo tumanan ha. Sa ako din kapobre na pa din naluoy na ako. Huwag mo ko nagdahog. Apili akong sundan. Salamat kayo. Di na magkutoy akong tiyan ni kagabi eh. Sus isa gid ni kasit di ay. Ang akong luto kay way sudan na makasudan ko ana. Para sa imo na lagi, tugunan sa Diyos ang imo panalangin. Lagi. Oh.
magampo mangyuta nga ana man jud ko Ginoo giyahin taon niya akong lakaw nga ami padulngan nga maayo. Katulo pa bi ako nakainom niya nakalakaw na ko. Wala na ko nagkuan, wala na ko nagsugkod. Nalipay jud kog dako. Magayo jud kog salamat sa medical mission atong benjin ko dahil sa MCGI dahil kay naayo gyud akong gibati. Pero kung walang ipangay sa Ginoo nga magpasalamat jud ako nga. Nawa na akong gibati. Daghay na tinga. Nako, o sa kunoy akong gitambal. Sa una, di na nako ni matrabaho. Karon, trabaho na ni. Magtakyan-takyan di ko. Sa una, di. Pasalamat po ko sa Ginoo ba nga naayo akong gibati kay dili po ko perminti nga sila mo hatag na ko pantunulan ko sa mga bata kaluoy pa sa mga anak ug pagperminti na lang inani no pero naa may option ang Ginoo maningkamot po ko nga kanang ako na po makatulong. Sa awa at tulong ng Diyos, simula taong 2023 hanggang sa kasalukuyan, mahigit 650,000 kababayan na natin ang napaglingkuran ng MCGI Mobile Dental and Optical Clinic sa iba't ibang panig ng bansa. Gaya ni Nanay Noemi, marami sa kanila ang nakatanggap naman ng libreng bunot ng ngipin, paggamot, at iba pang dental services, mga serbisyong malaking ginhawa para sa mga pamilyang hirap makaabot sa ganitong tulong. Sa optical services naman, libre ring naipagkaloob ang pagsusuri sa mata at mga salamin na tumulong sa mas malinaw na paningin at mas maayos na pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. Lahat ng ito ay patuloy na naibibigay ng MCGI Mobile Dental and Optical Clinic bilang paglilingkod at malasakit, walang bayad at walang hinihinging kapalit. Anumang masumpong ang gawain ng iyong kamay, anong gawain yon? Yung gawain na gusto ng Diyos na gawin mo. Ano gagawin mo? Gawin mo ng iyong kapangyarihan. Saan galing kapangyarihan mo? Binigay ng Diyos sa'yo. Para ano? Para gawin mo yung magagawa mo dun sa kapangyarihan na meron ka. Sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan. Ano ibig sabihin? Di habang buhay ka na meron ka ngayong binigay sa iyong karunungan, gamitin mo. Alam nyo, mga kapatid, look at it on the perspective na gusto ng Diyos na magawa natin. Yung makagawa tayo ng mabuti, mga kapatid. Ano man po na ibinibigay sa atin ng Diyos, karunungan, kapangyarihan, kayamanan, mayroon tayong gagawin dyan para maparangal natin ang Diyos na nagbibigay o pinanggagalingan ng lahat ng mga yon. Kung ang pag-asa natin, Brother Rodel, ay ang Diyos. Ito ay serbisyo
Sa awa at tulong ng Diyos ay nakapagsagawa rin tayo ng medical mission sa iba't ibang bansa sa Latin America. Libreng serbisyong medikal ang ating naipagkaloob sa mga residente ng Honduras, El Salvador at Guatemala. Panoorin natin ito. Quiero darle muchas gracias al hermano Daniel, que es el líder de la iglesia MIDI, miembros de la Iglesia de Dios Internacional, que han atendido nuestro llamado, han atendido nuestra clamor. Es evidente ahora que nuestra población acá en la Unión Norte están contentos por estar recibiendo esta atención médica. Esto para nosotros es grandísimo porque nunca se había hecho una actividad como esta. Darle gracias, hermano Daniel, por esta atención, por haber tenido a bien apoyar a este municipio y pues como alcalde de la Unión Norte, sumamente agradecido con todos ustedes y especialmente con usted. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la Iglesia MIDI por este acercamiento, por brindar estos servicios a la comunidad, que es un complemento del trabajo, del esfuerzo que se hace desde los países, desde los gobiernos. También al hermano Daniel, que se ha preocupado por brindar, por acercar estos servicios a la comunidad. Así que nosotros como funcionarios no nos queda más que agradecerles por este gesto de buena voluntad, por este gesto de amor por nuestro pueblo. Y esperamos seguir trabajando, esperamos que en unos próximos esfuerzos podamos coordinar de mejor manera y poder llegar a las comunidades donde hay mayores necesidades, donde es más difícil el acceso a los servicios de salud que presta el Estado. Así que muchas gracias, bendiciones y que Dios les siga derramando muchas bendiciones y mucho éxito en su trabajo y en su caminar. Esta gran ayuda para la gente es de bendición, porque si ustedes miran, aquí hay mucha gente del adulto mayor que necesita esta clase de medicina. Y hoy MIDI Cuida viene y le sirve. Sansar está muy contento y agradecido con ustedes legalmente, porque recibir esto aquí en Sansare nunca se había visto. Y hoy MIDI Cuida viene aquí, gracias al hermano Daniel, que no vamos a cansarnos de decir que muchas gracias. Dios me lo bendiga. Estamos ahí para servirles y que esta gente que está por acá, que se beneficie con todo lo que nos trae. Dios me lo bendiga. Ha sido todo excelente, han estado muy organizados, creo que hemos tenido una jornada exitosa porque desde la mañana que nos hemos estado ubicando ha venido bastante gente que se dio cuenta y creo que muchas personas han recibido el beneficio. Agradecemos mucho a lo que es la Brigada MIDE por habernos tomado en cuenta como municipio y habernos traído este gran apoyo aquí al municipio del Porvenir. Agradecemos a todo el equipo porque hacen una gran labor de viajar desde muy largo hasta llegar acá a Honduras, regalar su tiempo, su amor, su dedicación. Sé que muchos vienen cansados, pero aún así atienden a los pacientes con una gran sonrisa, con amor, y pues agradecemos a todo el equipo por cada una de las cosas que ustedes hacen. Les decimos que sigan viniendo, les agradecemos por su visita y aquí los esperamos siempre con los brazos abiertos. Agradecemos a todo MIDI Cuida, a Dios primeramente por todo lo que nos da y a nuestro hermano Razón también, ¿verdad? Porque Él es el que hace que todos podamos servir. Agradecemos por todo y siempre dándole gracias a Dios. Dapat ang malagay naman sa ating mga kaisipan kapag nakakita tayo ng awa. Lalo na nararamdaman natin inaawaan tayo ng Diyos. Dapat matuto tayo lalo gumawa ng katwiran. At mapapansin niya ang kamahalan
ng paghahari ng Panginoon. To see this for me, it's a sign of God. It is, actually. That we are not alone in our mission. That there's people not only from this country but from other countries that are trying and are being sent by God to help us, to give us those hands that we need in this moment. And I truly appreciate all the jobs that you guys are doing. Yeah. I know it's not easy to be far away from home, and that's why I'm trying to thank you in the name of the President of El Salvador, in the name of Salvadorans, all the help you guys are doing and giving us as believers of Christ. Amen. Amen. When we have a mission, when we have a mandate to serve others, it doesn't matter where it is. Bago tayo magtapos, iiwan namin sa inyo ang isang katwiran mula sa banal na kasulatan. Ano ba ang dapat nating maging way of life? Pakinggan natin ang kasagutan ayon sa Biblia. Tayo hindi nabubuhay para sa ating sarili. We have an obligation sa harapan ng ating Creator na gagawin natin yung mabuting inihanda niya pa ng una para siya nating lakaran o maging way of life. Yun ang intensyon ng buhay. Kasama na rin yung siyempre magkakaasawa ka, magkakaanak ka, magkakaroon kang pamilya. Pero you are not just going to live your life for your own self. Meron kang obligasyon sa kapwa-tao na gumawa ka ng mabuti. Larawan yun ng talento na ibinigay doon sa taong para ipangalakal niya. Bawa, meron kang talino bilang doktor, ipagsilbi mo sa kapwa. Iyon ang advocacy ni kapatid na Daniel na yung mga doktor, magawa nyo naman yung talino nyo, maibahagi nyo sa kapwa na makapagpagaling ng kapwa na hindi ka naniningil. Yung talento natin, magamit natin para sa paggawa ng mabuti, hindi lang sa ating pamilya, kundi para sa mga less fortunate. Yun po kasi ang layo ng Diyos na yung mga less fortunate, mapangalagaan, matulungan. Sabi ng Biblia, mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Sabi niya. Ang sabi ng Biblia, ang maawain ay kaaawaan din ng Diyos. Kung nais ninyong mapanood ang iba pang mga video kaugnay sa mga pagtalakay sa iba't ibang isyu ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para tayo ay matuto ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong magkikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan. Dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos.